Naku, eto na. Tinitiyak na po or sinasabi na ilang beses na ginawa ni dating Senador Sonny Trillanes na 2 o 3 daw po na warrant of arrest ang lalabas. Pwedeng nailabas na o pwedeng nandito na. Yan po ay galing sa ICC na ipapatupad ng Interpol at ng ating pamahalaan tungkol dun ho sa mga co-accused ni Digong Duterte sa crime against humanity dyan po sa ICC, International Criminal Court sa Daig. Ayan. Pero ito yung isang paglilinaw ni Trillanes. Ang sinasabi niyang 2 o 3 na warrant of arrest, hindi pa daw kasama doon si Sara Duterte. Sino kaya? Kung yung magugunita, sabi mismo ni Sara Duterte, kung nakaraan lang, nakita niya yung listahan ng mga kasama doon sa kaso. Si Bongo raw, Bato de la Rosa, may mga general, at saka daw siya. Pero hindi siya kasama doon sa unang, ibig sabihin doon sa halimbawa top 10 o top 12 o kung ilan man yon, wala daw siya sa unahan. Mukhang nasa unahan doon si Bato. So, 2 senador, Bato at saka si Bongo ang pinagdududahan na maaaring kasama dito sa susunod na warrant of arrest na sinasabi ni Trillanes. Siyempre, may mga tao dyan, tataas ang kilay. Sino ba si Trillanes? Ba't maniniwala kayo? Aba, marami na sinabi itong napatunayan at may paninindigan yung mama. Kahit wala sa gobyerno, pinanindigan ang ginagawa. Nakita na nyo. Kaya nga nakulong si Duterte dahil sa kanya. Di ba siya may sabing, pag ikaw ay nawala sa kapangyarihan ng panahong yon, ipapakulong kita. Ayun, naipakulong nga niya. Dahil number 1 po na complainants before ICC ay ang Magdalo. Grupo ni Trillanes noong pang 2017. Sila yung unang-unang nagreklamo sa ICC sa crime against humanity o human rights violation against Duterte. Pinanindigan niya. At hanggang ngayon kung ano-ano mga kaso ipinanya rito sa local court at kung ano kanyang mga akusasyon. So, siya rin na may sabi pa ulit-ulit ng nakaraan na mayroong warrant of arrest si Duterte, ayaw yung maniwala. O nangyari na. Dumating, ipinatupad, nahuli, nakakulong si Duterte. Kaya itong kanya sinasabi ngayon na mayroong 2 o 3 na bagong warrant of arrest. Ay, ako naniniwala, totoo yan. Kasi si Trillanes ay merong access bilang complainant. Merong access yan sa ICC. Nakakakuha talaga ng impormasyon niya kung ano nangyari kasi ang complainant at ang mga private prosecutor ay nabibigyan niya ng update kung ano ang mga desisyon at galaw ng mga judges na naka-assign sa kaso ng mga Duterte at kanyang kasamahan, co-accused diyan sa International Criminal Court. Kaya may pinanguhugutan niya si Trillanes, hindi chismis. Although pinapalabas ng mga Duterte supporters na galit kay Trillanes na hindi na daw kapanipaniwala yung mama, mas kapanipaniwala si Trillanes kasi sa inyo. Kasi si Trillanes merong pinatunayan sa kanya mga sinasabi at may paninindigan, walang takot kahit buhay pa niya nakataya. Di ba kamakailan lang? Nagpunta pa nga ng Davao yan eh. Samantalang galit sa kanya mga taga Davao. Hindi naman lahat. Pero galit ang mga Duterte doon sa mga kay Trillanes, pero nagpunta sila ng Davao. May tapang yung mama eh. Dating sundalo yan, hindi naman katulad ng ibang taga Davao. Sino ba yun? Naghahamon ng suntukan, nung harapin, tumakbo. O di ba? So sino matapang? Si Trillanes. Anyway, yun lang po yung pagpapatunay. So kung kailan, hindi natin alam. Pero kung yung magugunita, madalas na sinasabi ng DOJ, ng Malacanang, at ng pulis, lagi silang nakahanda. Yan din ang sinabi bago nahuli si Duterte. Hindi nila sinabing may warrant of arrest, lagi sinasabi nila, ready ang gobyerno. Nakahanda kami dyan kung mayroong warrant of arrest. O nakita nyo, yung palang sinasabing nakahanda kami, yung palang warrant of arrest nandyan na. Yung pala planado, kaya nga sabi ni General Torre nung bago nang patapos mahuli si Duterte, matagal nilang pinagplanuhan yan. Kaya nga yung paglipad-lipad ni Duterte kung saan-saan pupunta ng monitor nila. Kaya nga sa loob ng airport nahuli, sa loob ng aeroplano eh. Kasi planado. Dahil matagal, hawak nila yung impormasyon, hawak nila yung warrant of arrest na ipatutupad. Kaya nga itong sinasabing 2 o 3 warrant of arrest, baka nga nasa kanila na ito. Kung wala man sa kanila, baka meron ng information at merong advance information na merong warrant of arrest na ilalabas na. Eh madali naman yun, kaya through internet. Pwedeng i-forward yung warrant of arrest eh. Tapos palo na lang yung original na kopya kung ano man. Katulad ng ginawa dati.
Pinakita lang kay Duterte, o may warrant of arrest ka, ayaw maniwala ng mga abogado. Bandang huli, pinakita na yung black and white, ito na nga. Ganun po, kasi nga, through internet, tsaka Interpol yan eh. Napakabilis. So, sino kaya? Yung 2 o 3 may warrant of arrest. Hulihin yan, sigurado. Kasi nandiyan pa rin yung Republic Act 5850, na 9850. Diba? Tama ba yun? 9850, Republic Act na ang layunin nun, sa oras na mahuli, may obligasyon at karapatan ng Philippine government, ito over sa ICC. Kung ginawa kay Duterte, bakit naman hindi kayang gawin sa senador? Bakit hindi kayang gawin kahit kanino? Madaling gawin ni General Torre kung ano ang kanyang ginawa kay Duterte, magagawa din niya dun sa mga co-accused, kahit senador pa yan. Mas maganda nga kung senador, dahil baka pumalag-palag pa yan. Tingnan natin kung hanggang saan ang palag ng mga senador. Pag si General Torre na at si IDG ang kaharap nila. Kung matapang si Torre noong Regional Director ng PNP sa Davao Region, at matapang noong CIDG, Director ng CIDG, mas doble ang tapang niya ngayon. Kasi siya na yung amo eh. Siya na yung boss eh. Sunod doon eh, Presidente na at saka DILG Secretary. Ay nung araw ang tapang niya eh. Ang dami pa niyang boss dadaanan. Mayroong PNP chief na naghihintay pa siya ng instruction. Ito siya na yun eh. Siya na yung magpapatupad ng batas. Siya na yung magbibigay ng instruction sa mga tao niya at siya yung gagawa. Kaya yung tapang, lakas ng loob, at prinsipyo, paninindigan, sagradong daladala ni General Torre yan. Kung anong tapang nung nasa Davao, anong tapang nung nasa CIDG, mas doble ngayon ang tapang at lakas ng loob niyan. Kaya manghuhuli talaga yan pag may warrant of arrest. Kasi siya ang Director General ng Philippine National Police. At ilang ulit niyang sinabi sa kanyang press conference, basta may dokumento, basta may arrest order, may warrant of arrest, kahit sino, huhulihin niya. Ayan, di ba? Nako, baka may magtago na naman Pero hindi ko sinabi kung kailan kasi hindi rin naman sinabi ni Trillanes kung kailan. Basta sabi niya, 2 o 3 ilalabas. Kaya posibleng nailabas na, posibleng nandito pa, posibleng ongoing na. Ayan, ang mga plano kung paano ipatupad ito. Ayan, rule of yan, international court pa. Di ba sabi niyo, sumusunod kayo sa rule of law, sumusunod kayo sa court order, o yan, sundin niyo ito. Para walang resistance, para walang away, sumunod kayo sa court order. Lalo na sa international. Hindi yan pwede. Pag Interpol at ang ating gobyerno, hindi yan susuko ang kailangang obligasyon kasi nakataya ang Law Enforcement Agency. Kredibilidad ng Law Enforcement Agency ng Pilipinas sa international community, sa Interpol kapag may issue na ng warrant of arrest. Hindi yan pwedeng ibabaliwala. Kahit politiko. Kasi sa ibang bansa, ang Interpol, hinuhuli nila ang kahit sino. Kahit malaking tao pa. Diba? At naginawa na dito may president na. Ano ang inyong masasabi niyan? Pag kayo magagalit, maaaring magagalit lang yung kakampi nila. Huwag natin pansinin yun. Kabubuhan siguro nila yan. Baka ganun sila.